Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, every gising is a blessing. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos, muli niya tayong ginising, binuhay, at pinapalakas. Pero kapatid, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi natin alam ang natitirang oras natin dito sa mundo. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nga, dapat tayo'y palaging handa. Huwag natin busin, sayangin ang oras natin sa paggawa ng masama. Kung man mayroon tayong pagkakamali araw-araw, magsisi tayo, magpakumbaba. Tingnan natin ang ating buhay kung tayo ba ay nagiging mabunga. Dahil isa sa mga bagay na kinatutuwa ng Diyos, pag nakikita niya na tayo'y nabubuhay na matuwid, na nagiging kapaki-pakinabang ang ating buhay, ang ating oras dito sa mundo. Sa mga pagkakataon na kung saan nubos natin ang ating panahon sa pagbabalik-balik natin sa ating mga pagkakamali, sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nakapagmahal, nakasakit pa tayo sa iba, sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pinagkaloob niyang buhay at oras sa atin, tayo'y humingi muli ng tawad para tayo'y makitang karapat-dapat makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Tinuro mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises nag-alaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan, pabagtas sa disyerto, at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang mag-aalala sa akin ng lahat ng sadinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pangunooy papurihin mo, kaluluwa ko. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din silang iisang inuming espiritual, batong espiritual na sumabaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na nabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit sila makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet naman po natin mga katabi natin. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Blessed Sunday po. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tao na pumunta sa klinika, nagpa-check up sa doktor. Sabi po ng doktor dito sa pasyente, may bad news po ako sa inyo. Biglang kinabahan po itong pasyente at tinanong po sa doktor, ano po yun, Dok? Sabihin niyo pong diretso sa akin. At sabi po ng doktor dito sa pasyente, pasensya na po, may cancer po kayo. Nabigla po itong pasyente, na-shock po siya at tinanong po sa doktor, gaano na lang po itatagal ng buhay ko, Dok? Sabihin niyo po, maging tapat kayo, wag niyo pong itatago sa akin. At sumagot daw po ang doktor, sabi niya, 10. Ha? Ano pong 10? 10 years? 10 months, 10 days. At sabi po ng doktor, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kung kayo po, ang sinabihan ng doktor, you only have 10 seconds to live. What will you feel? Kung kayo po, ang merong 10 segundo na lang sa inyong buhay, anong gagawin niyo? One of the biggest mistake that we make in our life is to think that we own time. Amen? Napakarami sa atin. Yan ang pinakamalaking pagkakamali na pinaniniwalaan sa ating buhay. Akala natin, marami pa tayong oras dito sa mundo. Pero isang katotohanan na kailangan po natin tanggapin, ang oras, libre. Napakahalaga nito. Pero hindi natin angkin ang oras. Pero kahit na hindi sa atin ang oras, pwede nating gamitin ito. Amen? Lumilipas ang oras, pero pag nawala na, hindi mo na pwedeng ibalik ito. Amen? Ang oras, napakahalaga. Pero malungkot na kwento, marami sa atin sinasayang ito. My dear friends, please remember and understand, time is gold. Amen? One of the wealth of your life is time. But the question is, do you use it wisely? Makikita mo kung sino talagang tunay na mayaman. Sila yung mga matalinong gumamit sa kanilang oras. Amen? Pero may katotohanan din po na yung mga banal, alam din nilang ginamit ang kanilang oras. Ginamit nila ito sa mabuti. Sa Ebanghelyo, pinapaalala po sa atin mga kapatid, may katapusan, may deadline ang ating buhay. Tandaan po natin yan. Kaya hindi po ibig sabihin na kapag buhay ka ngayon, bless ka. Huwag po kayong magkakamali. Pinapaliwanag po sa atin ang Panginoong Hesukristo na hindi ibig sabihin daw yung mga namatay, makasalanan sila. Hindi naman ibig sabihin ang mga agad pumanaw, hindi sila mahal ng Diyos. Hindi kaparusahan ang kamatayan. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, mapapahamak tayo. Kaya nga po, ang dami sa atin. Pag pinag-uusapan pa lang ang kamatayan, nangingilabot na, kumakatok sa kahoy. Ano sinasabi? Knock on wood. Hindi naman po sana, Father. Ang dami nating mga tradisyon para daw walang sumunod. Di po ba? Bawal daw po na idaan yung kabaong kung saan siya pumasok na pintuan. Kaya ano pong ginagawa? Pag-aalisin na at ililibing yung patay. Dahil dumaan na doon po sa pintuan, wala nang ibang madadaanan. Sinisira yung mga bintana. Nakakatawa po tayo, no? Ganyan po ba kababaw ang Diyos? Dahil ba dinaan mo ulit doon sa pintuan? Magagalit ba ang Diyos? Paparusahan ba tayo ng Diyos? Papatayin ka ba niya? Dahil lang doon sa dinaan mo siya ulit? Doon sa pintuan na yon? Bakit po pagdating sa mga pamahiin, ang galing-galing natin, naaalala natin, sinusundan natin, bawal daw pong magwalis kapag may patay, bawal maligo, bawal maghatid, pag merong lamay. Ang dami po nating alam na tradisyon. Pero pagdating po sa kautusan ng Diyos, sa kagustuhan ng Panginoon,
Wala tayong alam, di po ba? Pagdating sa pinapagawa ng Panginoon, wala tayong alam. Takot tayong mamatay, pero takot ba tayo sa Diyos? May dalawang bagay po na dapat nating mas katakutan kaysa sa kamatayan. Ano po ito? Number 1, be afraid to live a life without God. Amen? Si Dominic Savio, ang banal na estudyante ni Don Bosco. Nung minsan, tinanong po siya ng teacher. Sabi niya, kung may isang araw ka na lang na ibubuhay, anong gagawin mo? Sumagot daw po si Dominic Savio. Sabi niya, maglalaro pa rin po ako ng soccer. Maglalaro pa rin po ako kasama ng mga kaibigan ko. Si John Fisher, ang obispo po ng England, kinulong po dahil ayaw niyang basbasan yung pong diborsyo ng hari. Ang ginawa po ay pinakulong siya. Ginising po itong obispo ng hating gabi at sinabihan po siya, sa utos ng hari, bukas ng umaga, alas 5 ng umaga, papatayin ka, pupugutan ka ng ulo. Alam niya po sinabi nitong obispo, lumabas kayo. Sabi po niya doon sa mga sundalo, sinira niyo ang tulog ko, hahabulin ko na lang ang tulog ko. Nakakabilib po, no? Nakakahanga po itong mga santo. Tingnan niyo po yung ugali nila. Hindi po sila takot sa kamatayan. Carefree sila. Ano pong ibig sabihin ng carefree? They are free of care. Free of worries. No fear. No anxiety. Saan po nagmumula yung kanilang tapang? Itong mga banal na ito, galing po sa kanilang tiwala sa Diyos. Amen? The saints are courageous because they live their lives always with God. And when you are with God, remember this, my dear friends, you will not be afraid of death. Remember, the worst thing that could happen to you is not death. The worst thing that you can experience in this life is to live without God. Ang sabi po ng Book of Revelation, God will wipe away all of our tears. There will be no more death, no mourning, no pain, no crying. Tanging ang Diyos lang po ang makakapagpaalis ng ating mga luha. Tanging ang Diyos lang po ang magwawagi laban sa kamatayan. Pero nakakatawa po sa atin, hanap na tayo ng hanap ng pera. Yung iba, iniiyakan yung kanilang mga utang pag wala silang pera. Pero pag may pera sila, umiiyak pa rin sila. Meron pa rin silang problema. Hindi naman po ibig sabihin pag may pera ka na, may sagot ka na sa iyong problema. Hindi po ba? Minsan may katotohanan, more money, more problems. Amen? Yung iba, hinahabol nila yung asawa nila, hinahabol nila ang kanilang mga anak. Pero pag nandyan na sama-sama, nag-aaway pa rin, nagkakasakitan pa rin. Gusto mong gumaling sa iyong sakit, gusto mong humaba ang iyong buhay. Pero kahit na mahaba ang iyong buhay, hindi naman nawawala yung pagrereklamo mo. Nandyan pa rin, ang dami po sa inyo, mga warriors. Di po ba? Palaging merong iniisip, hindi tumitigil, yung mga masasamang naiisip, mayroon pa rin inaalala. My dear friends, it is only God who can remove your sorrows and pain in life. Kaya nga po, sabi ni San Pedro, cast all of your anxieties unto Him. Kaya bumibigat yung buhay mo kasi hindi mo mabitawan yung iyong mga inaalala sa buhay. Palagi mong dinadala, nilalagay mo pa nga dyan sa isip mo, ang pinaka nakakatakot ay ang buhay na walang Diyos. Dahil kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, wala kang tuwa, wala kang kapayapaan. Amen? But secondly, be more afraid if you have a fruitless life. May naalala po akong isang eksena sa loob ng simbahan. Minsan po, may sinabihan po silang isang pamilya na mag-offer sa loob po ng misa. Kaya yung pong panganay, siya pong humawak ng mga prutas, i-offer po sa pare. Yung bunso, siya po yung humawak ng mga hostya. Yung naman pong misis, siyang humawak ng alak. Bandang huli, yung pong padre de pamilya, ang tatay, wala pong hahawakan. Wala po siyang i-offer. Kaya tinatanong niya, o anong dadalhin ko?
ito pong pamilya niya, sabi nila, oh, bahala ka dyan, basta't kami. Ito na, hawak na namin, sabi po nila. Noong po nag-umpisa na lumakad, nagpuprosesyon sa gitna, yung pong panganay, binigay po yung prutas sa pare. Yung pong bunso, binigay po yung hostya. Yung misis, binigay po itong alak. Alam niyo po, humahabol yung tatay, anong dala-dala? Yung pong table, binibigay po sa pare. Sabi niya, anong dadalhin ko? Nakakaya. Wala akong dadalhin. Oo nga naman po, no? Nakakahiya yung wala kang dala. Pagdating po ng araw, haharap po tayo sa Diyos. Ang tanong, anong dala-dala natin? Anong maipapakita natin sa Panginoon? Mga kapatid, tandaan niyo po, huhusgahan tayo ng Diyos sa bunga ng buhay natin. Ang nakakatakot, haharap tayo sa Diyos. Wala man tayong maipagmalaki na mabuti sa Kanya. Narinig po natin sa Ebanghelyo, galit na galit ang Diyos. Nilalarawan po nung may-ari ng ubasan. Bakit? Nakita po niya, yung puno ng igos na tinanim niya, walang bunga. Baka hindi niyo po alam ito. Ang mga fig tree o puno po ng igos, sa Biblia, tinuturing pong blessing. Ang mga fig tree po kasi, very generous tree po ang mga yan. They are very useful trees. Kasi po, wala po kayong maitatapon sa punong yan. Lahat po ng parte ng fig tree, mapapakinabangan mo. Yung pong bunga, nakakabusog po yan. Pero yung mga dahon po pala, at saka yung ugat ng puno, ng igos, ng fig tree, gamot po, nakakatulong po yan sa sakit ng tao. Kaya nga po, sa Israel, sabik na sabik ang mga tao kapag namumunga na po yung fig tree. Dahil may pagkain sila at dahil meron din silang panggamot. Ngayon yun na po mauunawaan. Bakit disappointed itong may-ari ang Diyos? Nung nakita po niya walang bunga yung pong fig tree. Kasi taliwas po ito sa kalikasan ng fig tree na hindi siya namumunga at hindi po siya nagbibigay. Ang fig tree na walang bunga ay may problema. Amen? Ganyan din po sa tao, nalulungkot ang Diyos kapag ang taong mula sa Kanya, ginawa niya, walang naipapakitang mabuti sa buhay niya. Ang taong walang ginagawang mabuti, may problema din. Amen? Para bang masasabi ba natin na ang isang bulaklak na hindi namumukadkad ay bulaklak? Masasabi mo ba na ilog ang isang lugar kung walang dumadaloy na tubig dito? Masasabi ba natin na ang araw ay araw kung wala po lumalabas na liwanag dito? Ganyan din po pagdating sa tao, hindi po ba? Ang tao na hindi mabuti, nagbibigay at nagbabahagi ay hindi tao. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng man? Spell man. M-A-N. May ibig po sabihin yan. Acronym. Tandaan niyo po. Man means M, ministering, N-A-N, nurturing. Ang ibig po sabihin ng tao, man, ministering and nurturing. Kalikasan po ng tao ang maglingkod, ang magkawang gawa dahil ginawa po tayo ng Diyos na mabuti. At nung binigyan tayo ng buhay ng Diyos, ano po ang unang utos niya? To be fruitful, to toil the soil, to work. Pinagkatiwala po ng Diyos sa atin ang lahat. Kaya napansin niyo po, kapag ang tao hindi nagiging mabuti, ano po ang tawag ng ibang tao sa kanya? Ano po ang sigaw ng ibang tao sa kanya pag ang tao naging masama? Hayop ka! Animal ka! Di po ba? Pasensya na po doon sa salita. Nawawala ang pagkatao natin kapag tumitigil po tayo sa pagiging mabuti, kapag hindi na tayo nakakatulong sa iba. Amen? Mga kapatid, paalala lang po, sobrang dami na nating natanggap na pagpapala galing sa Diyos. Amen? Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga natanggap nating grasya mula sa Diyos? Hindi naman natin hiningi ang buhay na ito. Di po ba? Hindi naman natin hiningi ang hangin, pero binibigay ng Diyos palagi sa atin. Pinagdasal niyo po ba na magkaroon ng liwanag? Hindi. Pero palaging available ang liwanag. Kahit na marami kang utang, di ba? Hindi ka naman nagugutom. Hindi ka naman pinapabayaan ng Diyos. Kapag nasugat ka, hayaan mo lang, gumagaling ka. Kahit na sobrang bigat ng problema mo, hanggang ngayon,
buhay ka pa rin, di po ba? Sobrang dami na nating tinanggap na bendisyon galing sa Diyos. Ang tanong, saan mo dinala itong mga grasya na pinagkaloob niya sa iyo? Anong ginawa mo sa mga pagpapala ng Diyos sa iyo? Kung ang tao po, palaging kain lang ng kain, hindi niya nilalabas, ano po mangyayari sa kanya? Di po ba maimpatyo siya? Di po ba magkakasakit siya? Di po ba ikakamatay pa niya? Ganyan po ang nangyayari sa ating kaluluwa. Selfishness kills our souls. Kaya nga po may kasabihan overwatering your plant kills it. Hindi mabubuhay ang halaman kung sobrang dami ng pagdidilig mo dyan, pagbibigay mo ng tubig. Matakot ka kapatid, kung tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka marunong magbigay at magbahagi. Sasabog ka. Amen? Ang ikakasawi ng buhay mo ay ang katakawan mo at ang katamaran mo sa pagbibigay. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Wala pong rebulto o estatwa na tinatayo para sa mga masasama, para po sa mga makasariling tao. Meron na po ba na nakita kayo? Rebulto o statwa para po sa mga chismosa, para po sa mga sinungaling, para po sa mga babaero, para po sa mga marites? Wala po, di po ba? Ang tinatayo po natin, ginagawa natin mga rebulto para po sa mga banal, para po sa mga mababait, para po sa mga bayani, para po sa mga mapagbigay. Bakit po ganito? Kasi gusto nating maalaala ang mga banal, mapagmahal, ang mga matatapang, kahit na wala na sila dito sa mundo. Bakit hindi natin pinagtatayo ng statwa o rebulto ang mga makasalanan, ang mga makasarili? Kasi gusto nating makalimutan sila pagkatapos ng kanilang kamatayan. Amen? Kaya nga po tandaan nyo ito. Kung magiging mabuti ka, magiging mabait ka, magiging mabunga ka sa buhay na ito, hindi ka mamamatay kailanman. Dahil ikaw ay magiging buhay pa rin sa alaala ng ibang tao. Amen? Pero ang mga walang bunga sa kanilang buhay, hindi lang po sila mamamatay, sila'y makakalimutan pa. At yan ang pinaka nakakatakot. Yung dumaan ka dito sa mundo at wala mang nakaalaala sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, huwag po tayong maniwala sa sinasabi ng demonyo. Ang palaging sutsot ng dyablo sa atin, may oras pa tayo. Huwag mong isipin na marami ka pang oras. Hindi mo hawak ang oras mo. Hanging ang Diyos lang ang may hawak ng oras natin. All of us are living on borrowed time. Amen? There is a deadline for all of us. Huwag mong hihintayin ang huling sandali para lang magbago ka, para lang magbalik loob ka sa Diyos. Ngayon pa lang, mga kapatid, magsumikap po tayo, mabuhay palagi kasama ang Diyos. Para maalis, mawala, yung iyong pag-aalala, gawin nating maging mabunga ang ating buhay sa tulong niya. At makikita mo, magiging mapalad ang buhay mo. Hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, alay po natin sa Diyos ngayon
ang ating mga dasal at panalangin. Nagtitiwala tayo at naniniwala na siya'y nakikinig at ipagkakaloob niya lahat ng ating pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway liwanagan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kabanalan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinuno, naway matagpuan nila sa pagbabagong anyo ni Jesus ang lakas na kailangan nila upang magpunyagi sa kanilang mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga walang pagpapahalaga sa panalangin, naway maging pampalakas loob sa kanila ang halimbawa ni Jesus upang mapitagan nilang maitaas ang kanilang isipan sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin, pagkaloob mo ang aming mga pangangailangan araw-araw. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay hanggang marating namin ang iyong kaharian. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kapay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang aming kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw.
sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ang aming ginaganap, upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Higit sa kamatayan, dapat mas matakot tayo dito. Na tayo'y nabubuhay na malayo sa Diyos. Matakot din tayo kapag walang bunga ang ating buhay. More than that, we should be more afraid of a life without God and a fruitless life. Ang kapatid, sandali lang ang ating oras dito sa mundo. Huwag nating sayangin ito. Kung alam mo, pinahiram lang ng Diyos ang buhay mo, sana naman gamitin mo ito sa mabuti. Para pagdating ng panahon, pag nakaharap mo siya, may maipakita ka, may maipagmalaki ka sa iyong ginawa dito sa ibabaw ng mundo. Habang may oras ka pa, magpasalamat ka sa Diyos, magbalik loob ka sa Kanya, gawin mong makakaya mo sa pagpapakabanal ng kaluluwa mo. Para po sa ating assignment, alalahanin niyo po yung mga yumaon yung minamahal. Sino na yung mga nauna sa iyo? Remember them. Huwag mo lang silang ipagdasal, but learn from them. Natapos na yung kanilang buhay, yung kanilang oras dito sa mundo. Pero sana wag masayang yung buhay nila dahil meron silang aral na gustong iwan, ituro sa inyo. Dahil kung hindi tayo matututo sa pagkakamali ng ibang tao, uulitin natin ito. At walang pinagpapala sa mga taong nabubuhay sa pagkakamali at pagkakasala. So as you pray for your dearly departed who have spent their time here on earth, reflect. Kung nandyan sila, kung makakausap mo sila, kung buhay sila, ano ang aral, karunungan, katalinuhan na gusto nilang iwan, ituro, ipakita sa inyo. Para pag natutunan natin ito, makakatulong ito sa ating pagpapakabuti at pagpapakabanal. Diyan tayo magiging mas mapalad. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.